Okay, so this is the last segment for today, the Real Talk 101, episode 150. So, alamin natin kung ano yung huling message no, ng cards for January 11, 2025. Sa gustong mag-book ng full private reading, comment po kayo or nasa ibaba po ng profile picture ko yung link ng IG, ng Messenger, at ng YT ko po. At saka nandoon din po yung email address if you want to. Okay? Lalo-lalo na po, yung 11 is the number of the Justice card, which is the Karma card. And then yung Monday na full moon is sa card naman na tarot, that is the Death card. So, kung gusto nyo pong malaman ahead of time para wala po kayong pagsisisihan, mag-book na po kayo ngayong gabi ng reading. Dahil lahat ho ng reading na posted ko sa videos ko ay general reading po. So, kuha tayo dito ng isa. And this is transition. You must pay attention to the signs around you. The transition may seem frightening at first, but you must let go of old habits and patterns that no longer serve your higher calling. They would only hinder your growth. Diba? Ito yung bagay na sinasabi ko sa inyo na kasi kailangan mong bigyan ng pansin, kailangan mong bigyan or pagtuunan ng pansin. Yung mga signs or mga sinasabi ko sa inyo, huwag niyong baliwalain dahil lang sa natatakot kayo, dahil sa kinakabahan kayo. Pero yung isa sana sa pinakamagandang paraan is yung magbago ang lahat-lahat. Kasi 2025 na po. So, kung alam po ninyo, na totoo naman po yung sinabi ko, 'di ba, sa inyo, wala kayong dapat ikatakot doon. Yung dapat niyong gawin is aksyonan. Pero kung kayo naman yung tipo ng tao na hayaan nyo na lang mangyari yung sitwasyon bago kayo umaksyon, o di, nasa sa inyo na po yun. Kung gusto nyo magsayang ng buhay ng tao, kung gusto nyo sayangin yung sarili ninyo, kung kayo po yung binarang, kinulam at sinumpa, ayun na po yun. Tapos, real talk kasi, kapag ikaw ay isang negosyante, kapag meron kang nakabanggang mga tao, nakaaway na mga tao, papakatandaan po ninyo, ang tatamaan is your immediate family. It's either your husband or your wife, your children, your parents. So, kung maldita ka, suplada ka, at saka mapanakit ka magsalita, no? Mainitin ang ulo mo, mag-ingat ka kasi may mga tauhan na hindi magdadalawang isip na ipapabarang ka para lang madala ka, para lang matroma ka, para malugi ka, at mawala sa'yo ang lahat-lahat. So, that's the real talk right there. Kung ano man yung transition na tinutukoy dito, this is a general reading po. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga bagay na dapat nyong katakutan, baguhin, at yung mga bagay na dapat ninyong paghandaan, gawin nyo na habang maaga pa. Dahil laging nasa huli po, real talk, ang pagsisisi. So, 'di ba? Kailan ka pa magpapa-reading kung nadisgrasya na? Kailan ka pa magpapa-reading kung nagigipit ka na? 'Di ba? So, kung alam mo ahead of time, mas maganda. Kasi alam mo, nasasabihin mo na, ay, alam ko na ganito mangyayari. Ay, alam ko na nasa ganitong araw, ganito ang mangyayari. O, di ba makakaiwas ka? Kesa naman hahayaan mo, nasakluban ka ng kalangitan bago ka pa maghanap ng solusyon. Mas maganda pa din yung mga precautionary measures rather than treatments. Okay? So, doon naman po real talk sa mga tao na nagkakaroon ng negative connotation regarding the way I am telling everyone sa mga readings ko. Ito yung totoo. Ito yung nangyayari. So, huwag niyong paasahin yung ibang tao sa mga magagandang binitawan ninyong salita sa videos ninyo. Dahil hindi naman, yung mga magagandang bagay hindi na dapat paghandaan. Yung dapat paghandaan ng lahat is yung mga sakuna, yung mga paparating nilang problema, at yung mga
problema na nandoon na sa matagal na panahon na hindi nila alam. That's the real talk right there. Kasi sasabihin nyo, kapag nasa argumento na kayo ng pamilya nyo, ng kumpanya nyo, no, ng mga kaibigan nyo, sasabihin mo, matagal na pala itong nangyayari, hindi ko alam. Matagal mo na pala itong alam pero di mo sinabi. Diba? Gusto mo pa bang humantong kayo sa ganyan? Kung ayaw mo, gumawa ka na ng paraan habang kaya pa ng damdamin mo, habang kaya pa ng lahat-lahat. Kasi may mga taong nawawala sa mundo, hindi dahil sa problema sa pera, kundi dahil sa depresyon. Maraming mga taong nalulugmok, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa para silang niloko ng buong mundo. Yung mga taong nagbibigti dahil hindi nila matanggap na kakahanap nila ng sources ng mga problema nasa tabi lang pala nila. And that's the real talk right there. So if you want to know the real thing na mangyayari sa inyo sa buong taon ng 2025, book na po kayo ng full private reading. At yung advice ko po, doon sa may mga barang kulam at sumpa, ipatanggal nyo po ngayon yan kasi bukas 11. And then sa Lunes, full moon pa. At baka sa 11 sa 13 mategi na kayo. Mag-ingat po kayo kasi yung alam nyo yung mga kalaban ninyo mas mabilis pa sa 24 oras. Thank you po.